Iniisip mo ba ang posibilidad ng pagkakaroon ng mas maraming pera kaysa sa iyong magagamit? Maaari kang bumili ng isang yacht lamang sa pagmamahal at mamuhunan pa ng daang milyon sa isang obra ng sining para sa pagpapaganda nito. Hindi ito isang simpleng imahinasyon para sa prinsipe na si Mohammed bin Salman na may bank account na naglalaman ng bilyon-bilyong halaga. Ang buhay ni Prinsipe Salman ay lahat kundi hindi pangkaraniwan. Samantalang ang karamihan sa atin ay nag-aalala sa pangunahing mga gastusin tulad ng upa, siya ay pumipili kung saang mansyon niya lalagi sa gabi. Maghanda ka na masurpresa sa pagtalakay sa mundo ni Prinsipe Salman kung saan ang kasosyo ay walang limitasyon tulad ng kanyang kayamanan. Eksaheradong estilo, ang Prinsipe Salman ng Saudi Arabia ay namumuhay ng isang buhay ng kasosyalan at kayamanan na walang kapantay, nagpapakita ng kasikatan ng kanyang pamilyang Royal Saudi. Kilala si Prinsipe Heredero Mohammed bin Salman sa kanyang pagpapahalaga sa kasosyalan. At pag sinabing pagpapahalaga, ibig kong sabihin isang labis na pagmamahal na itinuturing na mas mabigat kaysa sa Taj Mahal. Hindi siya nanirahan lamang sa isang palasyo, kundi sa isang lugar na nagpapangyari sa Versailles na magmukhang isang maliit na teatro. Noong 2014, pinanukala ng Prinsipe Heredero na ang pagsasama sa lupa ay simpleng mundano lamang. Siya ay humahangad ng isang yacht, ngunit hindi ito simpleng yacht. Nais niya ang isang palasyo sa tubig na tinatawag na Pegasus. Hindi ito lamang isang yacht, ito ay isang imperyo sa tubig. Ang loob ay parang isang ginto na panaginip. Bawat upuan na nagpapaalaala ng isang trono at mga mesa na tila mas maliwanag kaysa sa araw. Isipin ang mga alpombra na napakapalusog na maaari kang madali na mawalan ng sapatos dito at ilaw na gumagawa sa mga kristal ng Swarovski na tila walang ningning. Bawat kamurtehan ay isang marangyang taguan na may mga banyong mas malaki kaysa karamihan sa mga apartamento sa lungsod at higaan na maaaring pasidlan ka sa pagtulog. Ang mga ginhawang ito sa yacht na ito ay malaalamat. Mayroon itong spa na may mga langis na pinainom na may 24 karating ginto. Isang gym na mas advanced kaysa sa isang Olympic Training Center, isang sinehan at mga lugar sa pagkain karapat-dapat para sa isang hari o sa isang maliit na hukbong militar. Ang gastusin, isang napakalamigin na dolyar na 200 milyon, barya para sa prinsipe na tagapagmana. Ang pagmamay-ari ng Pegasus ay isang malaking trabaho rin na nangangailangan ng milyon-milyon taon-taon upang panatilihing nangingintab at maayos na gumagana ang lahat. Noong 2015, hindi kontento sa iisang marangyang yacht, binili ng prinsipe na tagapagmana Mohammed bin Salman ang isa pa, ang Serene. Unang-una, pag-aari ni Yuri Shefler ang Serene, gumawa ng Pegasus na magmukhang bangka. Ang malaking yacht na ito na may habang 130 feet metro ay mas marangya kaysa sa buong French Riviera. Tinatampukan ang hanggang 220 mga bisita sa mga kamurtehan na nagpapatak sa Buckingham Palace na pangunahin. Ang Serene ay isang ibang mundo. Kabilang sa mga ginhawa ay isang spa na magpapatamis sa mga bisita, isang gym, isang sinehan na may screen na kita mula sa kalawakan, isang helicopter sa loob at kahit isang submarine para sa mga underwater adventure. Ang mga deck ng Serene ay katulad ng isang 5-star resort. May malalaking pool na sapat para sa regata, isang jacuzzi na nagyayabang ng pumupukaw na papuri at mga lugar sa pagkain na may kamanghamanghang tanawin. Ang halaga para sa Serene, kamanghamanghang 550 milyong dolyar. Sapat na ito para bumili ng isang maliit na isla o punduhan, ang isang space program, ngunit para sa prinsipe na tagapagmana ito ay isa lamang panglaro.
Noong 2016, ginawa ng dalawang yacht ang malalaking renobasyon sa Netherlands. Ito ay hindi lamang simpleng mga update, mga buong serbisyo na ginalaw na ginawang kahit ang pinakamapangahas na mga renobasyon ay tila simpleng. Ang mga yate ay lumabas mula sa dry dock na nagliliwanag tulad ng mga koronang hiyas, handa ng maglayag sa karagatan ng may di matatawarang kasayahan. Ngunit itinampok din ni Prinsipe Mohammed bin Salman ang mundo ng sining ng bumili noong 2017 ng kamangha-manghang halagang $450 milyong ng pinturang tinatawag na Salvator Mundi ni Leonardo da Vinci. Inilalarawan ng obra si Jesucristo bilang tagapagligtas ng mundo at ito ang isa sa pinakamahal na kailanman na binibenta. Ang binibili ay nanatiling isang misteryo para sa isang panahon, hanggang sa mahayag na si Prinsipe Saudi bin Salman sa pakikipagtulungan sa bilyonaryong Ruso na si Dmitry Rybolovlev ay nag-aksi bilang intermedier sa ngalan ng walang iba kundi si Prinsipe Salman. Ang kompetisyon ay nagiging masyadong matindi na may mga royals na taga-Qatar na determinadong makamit ang obra maestra para sa kanilang sarili. May mga maraming spekulasyon tungkol sa katumpakan ng pintura at ang kasalukuyang kalalagyan nito. May ilan na naniniwala na ito ay naroon sa luho na yate ng prinsipe, kung saan maaari itong pahalagahan ng pribado, na lalong nagpapataas sa imahe niya bilang isang kolektor ng mga raro at mahahalagang bagay na namumuhay ng isang buhay na puno ng pagpapahalaga sa sarili. Bukod dito, sa isang nakakagulat na kilos, binili ni Prinsipe Mohammed bin Salman ang Chateau Louis XIV sa halagang $320 milyong na ginagawang isa sa pinakakagulat-gulat na mga pagbili sa ari-arian sa kasaysayan. Matatagpuan sa Louveciennes, Pransiya. Ang marangyang ari-arian ay tila diretsyo mula sa siglo XVII, ngunit may tinatampok na state-of-the-art na teknolohiya. Ang Chateau Louis XIV na bumabakod sa higit sa 50,000 hektarya ay sumasalamin sa pagnanais ng prinsipe para sa luho at kasayahan na kapitbahay ng palasyo ng Versailles. Inanyuhan upang tugunin ang mapagpaimbabaw na estilo ng panahon ng Hari ng Araw. Ang palasyo ay pinagsasama ang mga modernong kasangkapan na maaari lamang mapunduhan ng isang trilyonaryo. Na may 54,000 square feet, ang palasyo ay naglalaman ng maraming mga amenidad na nagpapalitaw ng kahulugan ng luho, tulad ng isang wine cellar na kayang magtaglay ng 3,000 bote, isang pribadong sinehan at 2 malalaking dance hall. Ang mga pinto at kagamitan ay mayroong gintong balot at mayroong isang indoor pool na may bubong na nagtatampok ng pag-ulan na nagbibigay ng isang kakaibang dating sa lugar. Ang pangunahing tampok ng chateau ay isang silid ng meditasyon sa ilalim ng tubig. Oo, nabasa mo ng tama, isang silid na nababaon na napalilibutan ng koi at sturgeon sa muat ng Kastilyo. Ito ang perpektong lugar para sa isang mapayapang pagmumuni-muni. Bukod dito, mayroon ding isang estatwa ng marmol mula sa Carrara ni Luis XIV na nagbabantay, na nagpapaalala sa lahat ng pinagmulan ng inspirasyon ng propriedad. Ang mga hardin ay kapansin-pansin din, nagtatampok ng isang komplikadong sistema na umaabot ng mahigit 1 lubmilya, gintong estatwa at isang hardin na idinisenyo upang maging kasing gahamang Versailles. Ang chateau din ay high-tech, nagbibigay sa iyo ng kakayahang kontrolin ang ilaw at mga likas yaman sa pamamagitan ng isang topic sa iyong smartphone. Ito ay isang halo ng kahalagahang hango sa sinaunang mundo at kaginhawahan sa kasalukuyan na may kahalong kasaganaan at bahagya, sapagkat sino ba ang hindi nangangailangan ng isang pinto na may takip ng ginto o ng isang silid sa ilalim ng tubig? Bagaman, hindi gaanong dokumentado ang pagmamahal ni Prinsipe Mohammed bin Salman sa sining at ang kanyang papel bilang isang mahalagang tagahalaga ng sining. Gayunpaman, ang kanyang pag-aari ng Chateau Louis XIV,
Isang modernong emulasyon ng kadakilaan ng ika-17 na taon ay nagpapahiwatig na maaaring may pagpapahalaga siya sa sining at arkitektura. Bukod sa Chateau Louis Turpasim, may ilang grandiosang bahay din si Prinsipe Salman na kumakatawan sa tunay na buhay. Bawat palasyo ay parang sariling kaharian, nag-aalok ng isang takasan kung saan ang kasaganahan ang namumuno ng matindi. Ang Palasyo Al-Yamama ay lubhang malaki at maganda ang disenyo. Sa loob, lahat ay magarbo. May mga sahig ng marmol mula sa Italia at mga pader at kisame na masining na nagpintas. Ang mga kasangkapan ay napakakomportable at elegante, karapat-dapat para sa mga maharlika. Isa pa sa mga tahanan ni Prinsipe Salman, ang Palasyo Urca ay kahanga-hanga rin. Ito ay puno ng mga dekalidad na kasangkapan at marangyang mga detalye. Ang mabusising pagpili ng sining sa mga pader ay nagpapalitaw sa elegante atmosfera ng palasyo, kung saan kahit ang mga bagay-bagay sa pang-araw-araw ay gawa sa ginto, tulad ng mga dispenser ng tissue na may gold leaf, na nagpapabago sa simpleng mga bagay ng karangyaan. Ang ekspansyon ni Prinsipe Salman ay lagpas sa mga hangganan ng Saudi Arabia. Mayroong mga property sa New York. Kasama na dito ang isang apartment sa pinakamataas na palapag ng 432 Park Avenue, isa sa mga pinakamataas na residential building sa mundo, na sumisimbolo ng kanyang napakalakas na impluensya at presensya. Bagaman may-ari siya ng share sa Uber, hindi gaanong malamang na ginagamit niya ang serbisyo. Mas pinipili niya ang kanyang mga luxury cars at private jets na kumakatawan sa isang estilo, bilis at elegansyang walang kapantay. Sa kanyang koleksyon ng sasakyan ay mayroon siyang Bugatti Chiron, isang icon sa engineering na nagtataglay ng bilis at karangyaan, kasama pa ng iba't ibang sasakyan na nagsasalamin sa iba't ibang aspeto ng kanyang personalidad: Lamborghini Aventador, McLaren P1 at Rolls-Royce Phantom. Ang prinsipe ay may paboritong pagpapamalas ng kanyang masinop na mga hilig na umaabot hanggang sa luho ng kanyang mga private jets. May personal Airbus A380 siya na nagkakahalaga ng 450 milyon. Nagkakaayos na parang isang lumilipad na palasyo na may concert hall, Turkish bath at pati garahe para sa kanyang mga sasakyan. Bakit hindi isama ang isang garahe sa kanyang eroplano? Ang Boeing 747, tradisyonal na isang icon ng commercial aviation, ay binago upang maging isang pribadong sanctuary, nag-aalok ng pinakamataas na luho sa ere. Wala nang iba pang sumisigaw ng kadakilaan kundi isang kustomisadong jumbo jet. Ang pagpasok ni Prinsipe Salman sa football sa pagkuha ng Newcastle United para sa 388 milyon, matapos hindi mabili ang Manchester United sa pamamagitan ng Saudi Public Investment Fund, ay nagtampok sa mundong pang-esports. Ito ay hindi lamang isang simpleng pag-aari, kundi isang malaking pagbabago para sa Premier League. Ang dating tahimik na Newcastle United biglang nakaranas ng napakalaking dagok. Dala ang mga pusong puno ni Prinsipe, handa nang lumipad pataas ang mga seagull. Sa 2022, nagsimula silang magpakita ng kanilang bagong kaunlaran at lahat ay nag-uusap sa kanilang potensyal na paglago. Hindi nais ng prinsipe na lamang maging may-ari ng isang football club. Hinahanap niya ang mag-iwan ng kanyang tatak. Sa likas na yaman, sa labas ng imahinasyon, ang club ay nagsimulang mag-target ng mga bituin tulad nina James Tarkowski at Sergi Roberto. Ang layunin niya ay maging isang tagumpay na koponan. Ang ambisyon ni Prinsipe Salman ay lampas sa pagiging isang simpleng magnata ng pagsasaka at kasarapan. Ang kanyang malaking yaman ay nagpapalakas sa kanyang pagmamahal sa pagdulot ng mas malaking epekto
sa pagtutol, sa pagnanais, sa philanthropy at kawanggawa. Kilala si Prinsipe Salman sa kanyang mararangyang kabutihang loob, ipinapakita ang kanyang yaman at kapangyarihan sa pamamagitan ng mararangyang regalo. Isang halimbawa nito ay noong tinanggap ni Meghan Markle ang Duke ng Sussex, isang pares ng diamanteng hikaw na nagkakahalaga ng 500 libra. Ang mga regalong ito ay higit sa simpleng mga kilos ng kabutihan. Sila'y mga pampublikong deklarasyon ng kanyang tunay na kalagayan at impluensya. Ang isa pang mahalagang pangyayari ay ang insidente na kinasangkutan ni rapper Lil Wayne noong 2020. Sa harap ng suliranin sa paliparan, inayos ni Prinsipe Salman ang sitwasyon sa pamamagitan ng kakaibang mga regalo. Isang Frank Muller na relo at isang elegante at itim na Lamborghini. Ipinapakita na walang anumang nagpapatawad ng mabuti tulad ng mga mararangyang regalo. Bukod dito, nagpakita ng kagandahang loob si Prinsipe Salman sa pagbibigay ng Rolls-Royce Phantom sa bawat manlalaro ng pambansang koponan ng football ng Saudi Arabia na nagkakahalaga ng mga 500,000 euros matapos ang tagumpay laban sa Argentina. Ang mga sasakyan na ito ay hindi lamang mga gantimpala, kundi mga simbolo ng pagmamalaki ng prinsipe at ng kanyang katangiang mararahuyo. Bukod dito, si Prinsipe Mohammed bin Salman ay naglaan sa pagtataguyod ng sosyal na pag-unlad sa kanyang bansa sa pamamagitan ng Prince Mohammed bin Salman Foundation, MISC. Layunin ng organisasyong ito ang pagpapalakas sa mga kabataang Saudi sa mga larangang edukasyon, kultura at teknolohiya na naglalayong itaguyod ang pagbabago. Ang mga paaralan na itinayo ng MISC, halimbawa, ay naglalayong gabayan ang mga kabataan sa kanilang paghahanap ng kahusayan at pamumuno sa iba't ibang larangan tulad ng sining, agham, negosyo at pagiging mapanlikha. Ang mga inisyatiba ng fundasyon ay layong pasiglahin ang mga talento, hikayatin ang mapanlikhang pag-iisip at ihanda ang mga kabataan sa mga hamon ng isang mabilis na nagbabagong mundo. Bukod sa pag-i-invest sa edukasyon, sinusuportahan ni Prinsipe Mohammed bin Salman ang makabagong sining sa pamamagitan ng MISC Art Institute at tinutulungan ang bagong mga negosyante sa MISC Innovation Initiative. Samantalang ang MISC Art Institute ay nagtataguyod ng makabagong sining at kultural na pag-uugnay, ang MISC Innovation ay nagtataguyod ng isang ekosistema ng mga startups na sumusuporta sa mga umuunlad na negosyante. Ang mga pagsisikap na ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano upang paramihin ang ekonomiya ng Saudi Arabia at bawasan ang kanilang dependensya sa langis sa pamamagitan ng pag-i-invest sa talento ng kanilang mga mamamayan at sa kanilang katalinuhan. Isang kahanga-hangang halimbawa ng kabutihang loob ng Prinsipe Tagapagmana Mohammed bin Salman ang suporta na ibinibigay ng Saudi Arabia sa mga refugee mula sa Rohingya. Sa takot sa karahasan sa Myanmar, tumanggap ang mga Rohingya ng $18. 1 milyon sa tulong mula sa bansa na tumutulong sa pagbibigay ng mahahalagang serbisyo tulad ng tahanan, medikal na tulong at edukasyon sa Bangladesh at Malaysia. Bukod dito, ipinakita ng Prinsipe Tagapagmana ang matibay na pagtitiyak sa pagtulong sa mga refugee mula sa Syria. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naglaan ang Saudi Arabia ng $178.3 million para sa mga refugee sa Jordan, $88.7 million sa Turkey at $95.7 million sa Lebanon. Ang mga ganitong resources ay sumusuporta sa mga proyektong pangkawanggawa na nagtutugon sa mga pangangailangang kagyat ng mga refugee at nag-aambag sa kanilang komunidad ng mga tagatanggap. Sa Yemen, nanguna ang Prinsipe Tagapagmana sa malawakang mga inisyatibang pangtulong mula pa noong pagsisimula ng alitan noong 2015.
Naglaan ang Saudi Arabia ng 11.18 bilyon sa tulong pangtahanan, suporta sa development at mga pagsisikap sa kaginhawahan upang tulungan ang mamamayan ng Yemen. Ang kanyang pagkamapagbigay ay umabot din sa Palestina. Mula pa noong 2000, ang Saudi Arabia ay nag-donate na ng higit sa 5.5 bilyon sa tulong pangkaunlaran, mga programang pangkawanggawa at aksyong pangmapagbigay, nagpapakita ng kanilang matibay na suporta sa paksa ng Palestina. Sa Africa, inilaan ng Prinsipe Tagapagmana ang tulong sa mga bansa na nahaharap sa kahirapan at kaguluhan. Halimbawa, tumanggap ang Somalia ng $177.3 million sa tulong mula sa Saudi Arabia. Isa sa pinakamahalagang kilos ng kabutihan ng prinsipe ay ang pagbibigay ng 100 milyong real sa iba't ibang charitable institutions sa buong bansa. Ang malaking halagang ito ay maingat na ipinamahagi upang matiyak na makarating ito sa mga pinakanangangailangan at mahihina sa lipunan, nag-aalok ng pinansyal na suporta at pag-asa. Isa pang halimbawa ng kanyang pagkamaawain ay ang pagbibigay ng 13 milyong real na ginamit niya upang bayaran ang utang ng higit sa 150 insolvent prisoners. Ang kilos na ito ay nagpalaya sa mga individual mula sa kanilang utang, nagbibigay sa kanila ng ikalawang pagkakataon sa buhay at nagpapayagan sa kanila na muling magsama-sama sa kanilang pamilya at muling maging bahagi ng lipunan. Kitang-kita na ang Saudi Royal Family ay may mahabang kasaysayan ng mga donasyon sa charity at patuloy ang tradisyong ito sa tulong nila sa charity platform na Airsan. Ang Airsan ay isang digital system na nagbago sa paraan kung paano ginagawa at ipinamamahagi ang mga donasyon sa Saudi Arabia. Sa suporta ng King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman, ipinapakita ng Airsan ang dedikasyon ng royal family sa pagtulong sa iba. Nag-donate si King Salman ng $8 milyong sa Airsan, habang nagbigay naman si Crown Prince Mohammed bin Salman ng $5.3 milyong. Ang mga malalaking donasyon na ito ay mahalaga para sa tagumpay ng Airsan. Sa kasalukuyan, tinulungan ng Airsan ang higit sa 4 milyong tao na may higit sa $391 milyong na tulong. Nakatuon ang platform sa transparency at efficiency, tiyak na ang mga donasyon ay makakatulong sa mga nangangailangan tulad ng mga ulila, may sakit, matatanda at mga tao sa mahirap na kalagayan. Ang Airsan ay higit sa isang tool para sa charity. Suportado nito ang mas malawak na layunin ng Vision 2030. Layunin ng Vision na lumikha ng isang vibrant society at progresibong ekonomiya. Sa pagtataguyod ng kultura ng pagbibigay at social support, ini-encourage ng Airsan ang mga mamamayan at residente na makisali sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng kabutihan. Pinalalakas ang social fabric ng Saudi Arabia. Ang Prinsipe Mohammed bin Salman ay lubos na nagmamalasakit na tumulong sa kanyang mga mamamayan tulad ng ipinakikita ng programa sosyal Sanad Mohammed bin Salman. Ang programang ito ay lampas sa kawanggawa at ito ay isang pangunahing sistema ng suporta para sa marami sa Saudi Arabia. Tumutulong ito sa iba't ibang mga grupo tulad ng mga charitable societies para sa mga kababaihan, mga organisasyon para sa mga taong may kapansanan, institusyon para sa pangangalaga sa oncology at mga serbisyong para sa mga matatanda. Bukod dito, pinangungunahan ni Prinsipe Mohammed ang iba't ibang mga reformang panlipunan na malaki ang naitulong sa pagbabago ng lipunan sa Saudi Arabia. Isa sa mga kahalintulad na reforma ay ang dekreto na nagbigay daan sa mga kababaihan na magmaneho, isang makasaysayang pangyayari na nagtanggal ng matagal ng pagbabawal at sumimbolo ng isang bagong panahon ng pambabae empowerment sa kaharian. Bahagi ito ng mas malawak na agenda na naglalayong mapabuti
ang mga karapatang pangkababaihan at kanilang pakikilahok sa merkado ng trabaho na kasuwato ng layunin ng Vision 2030 na mapalakas ang pang-ekonomiyang pagpapasok ng mga kababaihan. Kasabay nito, may mga pagbabagong pangkultura na nagaganap kasama ang pagpapalawak ng mga kaganapan sa entertainment at cultural tulad ng mga shows na may mga international artists at ang muling pagbubukas ng mga pampubliko na sinehan matapos ang dekada ng pagbabawal. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang pampalibang, kundi isang strategic na inisyatiba upang itaguyod ang isang masiglang cultural scene at itatag ang pundasyon para sa isang umuunlad na industriya ng turismo. Ang mga progreso na ito ay naihayag dahil sa mga pagsisikap ni Prinsipe Salman. Bukod dito, ang pagtatatag ng General Entertainment Authority sa ilalim ng pamumuno ni Prinsipe Mohammed ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng entertainment na ito at pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga Saudi. Ang layunin ng autoridad na ito na magtaguyod ng entertainment ay tugma sa nais ng Prinsipe Tagapagmana na itaas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan Saudi at itaguyod ang kaharian bilang destinasyon para sa paglilibang at kreatibidad. Ang mga reformang panlipunan na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa buhay ng mga Saudi, kundi nagbabago din sa internasyonal na imahe ng bansa. Sa pagsusulong ng isang mas bukas at dinamikong lipunan, ipinapakita ni Prinsipe Mohammed sa mundo na tinatanggap ng Saudi Arabia ang pagbabago at modernidad. Ang mga reforma ng Prinsipe Heredero ay umabot sa larangan ng sports, kung saan ang Saudi Arabia ay naging tagapagtanghal ng malalaking internasyonal na kaganapan tulad ng Formula 1 Grand Prix at Rally Dakar. Hindi lamang naglagay ng kahalagahan ang mga kaganapang ito sa mapa ng global na sports, kundi nag-promote rin ng mas aktibong pamumuhay sa mga Saudi sa pangkalahatan na nagpapakita ng mga pagsisikap sa pangkawanggawa at sosyal na mga reforma ni Prinsipe Mohammed bin Salman para sa kalagayan at ambisyon ng kanyang mga tao na lumilikha ng isang pagbabago na sumusunod sa Saudi Arabia sa ika-21 siglo. Si Prinsipe Mohammed bin Salman ay may malaking kapangyarihan at impluwensiya sa larangan ng pananalapi at nagpapatupad ng mga estratehikong puhunan na nagpapalakas sa ekonomiya ng Saudi Arabia na naglalagay sa kanya bilang isang kilalang personalidad sa pandaigdigang senaryo ng pananalapi at yaman. Yaman at impluwensiya sa pananalapi, kilala sa kanyang marangyang paggastos sa mga preno sosyal na ari-ariang yate, pribadong eroplano at mga inisyatibang pangkawanggawa, si Prinsipe Mohammed bin Salman ay natural na nagbibigay daing sa pinagmulan ng kanyang malawak na kayamanan. Bilang miyembro ng haring pamilya ng Saud, isa sa mga pinakamayamang royal na pamilya sa mundo, siya ay nakikibahagi sa napakalaking yaman na hango sa malaking bahagi mula sa malalawak na reserbang petrolyo ng Saudi Arabia. Ang pagtatagpuan ng petrolyo noong dekada ng 1930 ay nagbago sa ekonomiya ng bansa, nagpayaman sa pamilyang royal na may Saudi Aramco, ang pambansang kumpanya ng petrolyo na itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Malaki ang naitutulong sa kayamanan ng pamilya. Noong 2019, ang Saudi Aramco ay umabot sa isang halaga na 200 trilyon. Nagpapatatag sa kanilang posisyon bilang pinakamahalagang at pinakakitaang kumpanya sa pandaigdig. Sa pangunguna ni Prinsipe Salman, ang kumpanya ay hindi lamang nakatuon sa sektor ng petrolyo, kundi naging isang pandaigdigang higanteng enerhiya na nagbibigay ng impluensya sa internasyonal na merkado at bumubuo sa mga ekonomiya. Bukod dito, nag-diversify ang pamilyang royal ng kanilang mga ari-arian sa pamamagitan ng mga puhunan sa iba't ibang merkado sa buong mundo. Pinangungunahan ni Prinsipe Mohammed ang Public Investment Fund, PIF, ng Saudi Arabia.
na nagpapatupad ng mga puhunan sa iba't ibang sektor tulad ng teknolohiya, real estate at entertainment na nagpapalawak ng kanilang yaman. Ang Saudi Arabia ay naging isang mahalagang pumapapel sa pandaigdigang sports, naglalagak ng bilyon-bilyong dolyar sa mga pangunahing kasunduan. Layunin ng mga puhunang ito ang diversipikahin ang ekonomiya ng bansa na bumabawas sa kanilang dependensya sa petrolyo. Isa sa mga unang malalaking investment ng Saudi Arabia sa international sports scene ay ang pirmahan ng isang 10-taong kasunduan, nagkakahalaga ng halos 100 milyong dolyar bawat taon upang mag-host ng mga event ng World Wrestling Entertainment, WWE, noong 2017. Mula noon, ang bansa ay naglaan ng malalaking pondo para sa mga event sa boxing, tennis, horse racing at Formula 1. Bukod dito, nag-invest din ito sa global golf tournaments, nakakuha ng mga shares sa isang Formula 1 team at sa isang English football club na sumasalamin sa national passion para sa pinaka-popular na sport. Ang mga investment na ito ay pinamamahalaan ng Public Investment Fund, PIF, ng Saudi Arabia na may ari-arian na nagkakahalaga ng 650 bilyong dolyar, isa sa pinakamalalaking sovereign funds sa mundo. Kasama dito ang pag-acquire sa Live Golf na kaugnay sa PGA Tour. Sa tag-init ng 2023, ang Saudi Arabia sa pamumuno ni Mohammed bin Salman ay naging kilala sa mundo ng sports sa pamamagitan ng malalaking investment sa football. Isang serye ng binabayarang mga football superstar ang sumali sa Saudi Professional League, SPL, na nakakuha ng global attention. Ang paglipat ni Cristiano Ronaldo mula sa Manchester United patungong Al Nassr sa halagang 600 milyong dolyar noong Enero ng 2023 ay nagtakda ng bagong pamantayan. Iba pang elite players tulad ng 2022 Ballon d'Or winner na si Karim Benzema at N'Golo Kante ay kolektibong kinontrata para sa halos 500 milyong dolyar ng Al Ittihad, isang team na batay sa Jeddah. Kasama na rin ang Brazilian star na si Neymar. Si Lionel Messi, isa sa mga pinakamalalaking legend sa football, ay pumirma ng kontrata na 3 taon sa halagang 25 milyong dolyar upang ipromote ang tourism ng Saudi Arabia sa social media. Ang mga kilalang transaksyon na ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng inisyatiba ni Mohammed bin Salman sa mga investment projects at privatization ng sports clubs. Ang Public Investment Fund ng Saudi Arabia, PIF, kamakailan lamang ay bumili ng ownership sa 4 na clubs ng SPL, Al Ahly, Al Ittihad, Al Hilal at Al Nassr, nag-aalok ng financial support mula sa isang fund na may halos $800 billion sa assets. Bukod sa kanilang interes sa football clubs, aktibong nakikialam si Prince Salman sa digital market, lalo na sa video game industry, isang sektor na puno ng innovation at potential. Sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, ang EGDC, binili niya ang significant stake sa Japanese game developer na SNK, kilala sa mga klasikong titulo tulad ng The King of Fighters at Samurai Showdown. Ang strategic na kilos na ito ay hindi lamang isang hobby ng mayaman, kundi isang visionary move sa lumalaking mundo ng games at esports. Sa kasalukuyan, halos lubos ng pag-aari ng kumpanya ni Prinsipe Salman ang SNK na nagsisimula ng bagong kabanata para sa kilalang developer ng mga laro. Gayunpaman, ang kanyang interes sa larangang ito ay higit pa tulad ng ipinapakita ng matitinding pamumuhunan sa mga giants ng industriya tulad ng Activision Blizzard at Nexon na umaabot sa mahigit sa $430 million. Maliwanag na kinikilala ni Prinsipe Salman ang kahalagahan ng kultura at ekonomiya ng mga laro, na nauunawaan na ang sektor ay lampas lamang sa simpleng libangan, kundi isa ng global na phenomenon na nag-uugnay ng milyon-milyong tao. Sa pagtaya sa namumukod-tanging industriyang ito,
Siya ay kumikilala bilang isang pangunahing personalidad para sa kanyang hinaharap. Ang industriya ng mga laro na may mabilis na pag-unlad at nakikibahaging komunidad ay nag-aalok ng isang bagong platform para sa prinsipe na gamitin ang kanyang impluensya. Pinagbubuklod ang pagiging malikhain, teknolohiya at negosyo. Hindi lang sa kayamanan at ekonomikong diskarte nagtatapos si Prinsipe Mohammed bin Salman. Nangunguna rin siya bilang isang eksperto sa pandaigdigang diplomasya. Bilang pinuno ng Saudi Arabia, ang kanyang epekto sa pandaigdigang tanawin ay kasing kahalaga ng kanyang mga pambansang reforma, kung saan bawat kilos ng kagandahang asal at bawat samahan ay maingat na pinagmamasdan sa buong mundo. Ang kanyang pundasyon sa panlabas na politika ay nagtatampok ng matapang na mga hakbang at isang proaktibong pag-uugali at sa mga tradisyonal at dati mga kalaban. Sa kanyang mga pagpupulong sa mga lider ng mundo, hindi lamang siya nakikipagpalitan ng salita. Siya ay gumagawa ng mahahalagang desisyon, nagtatag ng mga koneksyon mula sa mga personalidad sa Silicon Valley tulad ni Jeff Bezos at Mark Zuckerberg, hanggang sa mga katulad ng dating Presidente Trump at Putin na nagtitiyak ng patuloy na impluensya at kapangyarihan ng Saudi Arabia. Sa kanyang gabay, ang bansa ay nagsusumikap na paigtingin ang kanilang ugnayan sa kanluran at sabay na palawigin ang kanilang dialogo sa Russia at China, naglalayag ng may husay sa gitna ng komplikadong politika ng Middle East. Hindi nakikita ni Prinsipe Mohammed bin Salman ang Saudi Arabia lamang bilang isang regional na aktor, kundi layunin niyang gawin itong isang global na sentro ng negosyo, teknolohiya at kultura. Ang pangitain ng hinaharap ng Prinsipe Mohammed bin Salman ay umabot hanggang sa ambisyosong proyektong NEOM ipinakita noong 2017. Ang NEOM ay hindi lamang isang karaniwang lungsod. Ito ay isang panukalang makabago upang likhain ang isang bagong estilo ng pamumuhay. May mga plano na umabot hanggang 172 kilometro sa rehiyon ng NEOM sa Saudi Arabia, kung saan matatagpuan ang lokasyon sa hilaga ng Dagat Pulaan, silangan ng Ehipto sa kabilang dulo ng Golpo ng Aqaba at timog ng Jordan. Ang lungsod na ito ng hinaharap ay inilunsad upang magkasya sa 9 milyong mga naninirahan sa nakaaaliwaw na mga gusali na may taas na 500 metro. Ang tinatayang halaga ng proyekto ay di kapanipaniwala, umaabot sa 1 trilyon na ginagawang isa itong natatanging at walang kinapupuntahan na proyekto. Gayunpaman, ang NEOM o ang layunin ay hindi lamang hangad na maging isang lungsod. Sila ay maging mga sentro ng pagbabago kung saan ang teknolohiya, kabuhayan at disenyo na nakatuon sa tao ay magkakasama. Ini-imagine nila ang isang mundo na pinapalakas ng renewable na enerhiya. May mga autonomous na sasakyan at advanced na infrastruktura na gumagawa sa tradisyonal na mga lungsod na Kastila. Ang layunin nila ay pagsama-samahin ang pinakamatalinong mga isip upang harapin ang hinaharap na mga hamon. Bagaman ang yaman ng Prinsipe Salman ay kaakit-akit, ang kanyang papel bilang isang leader ng pagbabago sa Saudi Arabia ay nagbibigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa kanya. Bilang tagalikha ng Vision 2030, siya ay higit pa sa isang mayamang prinsipe. Siya ay isang tagapangarap na may misyon na balutin muli ang hinaharap ng kanyang bansa. Ito ang buong nilalaman na aming hatid sa inyo sa video na ito. Kung nagustuhan mo ito at nagnanais na makahanap ng mas maraming nakaka-excite na mga video tulad nito, huwag mag-atubiling mag-click sa isa sa mga card sa iyong screen.